Nagsimula ang chapter sa isang kanan ni Sendo na nablock ni Ricardo. Kahit bumaksak na ng 2 beses, ayaw pa rin patalo ni Sendo at buong tapang na hinaharap ang champion na tila ba sinasabi niya na may buhay pa itong mga kamao ko. Nagsisimula ng magkaroon ng mga marka sa braso ng champion dahil sa lakas ng mga tirada ni Sendo, pero tila ba kalmado pa rin ang champion at mukhang kalkulado na niya ang mga nangyayari. Hajime no Ippo 1502 WBA Rule. Naghihiyawan ang crowd at pinapalakas ang kumpiyansa ni Sendo. May ibang sumisigaw na tamaan mo lang siya kahit isang beses. Parang awa mo na isang suntok lang, kaya mo yan. Napunta ang panel sa may ospital, doon ay nanonood sina teacher at lola ni Sendo. Kinakausap ni teacher si lola at sinasabing ginagawa ni Sendo ang lahat ng makakaya niya. Ngunit napabuntong hininga si lola dahil sa mga nangyayari. Naghihintay ang tigre ng oportunidad, wika ng lead commentator. Umaabante pa rin siya kahit nakatamo na ng 2 down, pero dahil sa mga kaliwang jabs ng champion ay hirap umabante ang tigre. Hindi makaabante ang tigre dahil sa mga kaliwa ng champion para itong napako sa kinatatayuan nito. Pinapako siya sa malayong distansya gamit ang presisyon. Nasukat na niya kami, wika ng coach ni Sendo. Anumang oras ay pwede na niyang ibato ang kanyang kanan. Eto lang yon? Tanong ng coach ni Ricardo. Nagpagod pa kaming pumunta ng Japan. Baka tumagal lang ng wala pa sa 6 na minuto ang laban. Kahit mga kaliwa lang ng champion, may sapat itong puwersa. Nayayanig ang katawan ng challenger oras na tumama ito sa kanyang guard. Unti-unti nang nanghihina si Sendo, hindi na niya maitatago ang pinsalang natanggap niya. Mayroon na lang 30 segundo bago matapos ang round 2. Makakaya bang tumagal ni Sendo hanggang mag-bell? Nagpapanik na ang mga manonood. May isang sumigaw na, "Huwag kang tumayo na lang sa gitna. Delikado dyan, lumayo ka muna. Hindi, dikitan mo lang yung champion." Ayon sa rules ng WBA, hanggang 3 down lang ang pwede sa isang round. Kung babagsak ulit si Sendo ay ititigil na ang laban. Pinapaulanan muli ng kaliwa si Sendo at solido itong tumatama. Habang tinatamaan, napaisip si Sendo, ano na ang gagawin ko? Masyado siyang malakas. Napasandal sa mga lubid si Sendo at mukhang na-corner na siya ni Ricardo. Sumisigaw ang mga manunood na huwag siyang babagsak ulit sa pangatlong pagkakataon dahil ititigil ang laban. Sa unang pagkakataon sa laban niya kay Ricardo ay kinwestiyon niya ang kanyang sarili at hindi alam ang gagawin. Habang tinatanong ni Sendo ang kanyang sarili, naging desperado na ito at bumato ng isang kanan. Masyadong open ang suntok na binato ni Sendo at napansin ito ni Ricardo. Ito na ang pinakapangit na sitwasyon, wika ni Miyata. Mukhang napansin din ito ni Takamura sa may ringside. Habang nasa punching motion si Sendo, ay sinabayan ito ni Ricardo. Isang kanang counter ang nagpalipad sa ulo ni Sendo at napaatras siya malapit sa mga lubid. Gaya ng mga naunang kanan, talsikan ulit ang dugo sa ring. Yun pala ang hinihintay ng champion wika ng lead commentator, isang pamatay na counter. Magkasalungat ang reaksyon ng bawat coach sa nangyari. Sa kampo nila Ricardo ay tila ba normal lang ang ganitong pangyayari at halos wala silang reaksyon. Sa corner naman nila Sendo ay hindi sila makapaniwala. Pabagsak na ang katawan ni Sendo. Isang down na lang at ititigil na ang laban. Nakayuko na si Takamura sa pag-aakalang tapos na ang laban pero nabigla ito sa nakita niya. Himalang nakakapit si Sendo sa lubid, saktong tumunog na rin ang bell hudyat na tapos na rin ang round 2. Save by the bell si Sendo. Sigawan ng mga manonood sa arena, himalang nakaligtas si Sendo. Wika ng lead commentator, nakatagal siya hanggang matapos ang round, tuloy pa rin ang laban. Imposible ito, wika ni Bill, habang pabalik ng corner si Ricardo. Perpekto ang timing sa pangatlong kanan na iyon. Posible kayang nadadagdagan ang kanyang endurance habang tumatagal ang laban? Napaka-imposible nito. Habang pabalik din sa corner si Sendo, ay sinusuri siya ni Ricardo. Sa corner nila Sendo ay nag-aalala sila sa kondisyon nito. Uminom ka ng tubig at huminga ka lang,
Huwag ka nang magsalita at ipunin mo ang lakas mo. Tila ba nang hihina at nawawalan na ng pag-asa si Sendo habang nakayuko sa corner. Pinapanood siya ng kanyang lola sa ospital at dahil dito ay naiisip ni Sendo ang kanyang lola. Akala ko may tsansa akong manalo, wika ni Sendo. Pero ang kinahantungan, parang hindi ito isang laban. Hindi tumatama ang mga suntok ko, sa 100 na binato ko ay walang tumama kahit isa. Ang probabilidad ko ay halos wala. Ang paghamon sa pinakamalakas sa mundo, akala ko may ibubuga ako pero ang agwat namin ay napakalayo. Ang napakalaking istruktura na kinatatayuan ni Ricardo ay sumisimbolo sa tuktok ng mundo ng boxing. Partikular na ang kampeonato sa mundo o ang trono ng featherweight division. Ang taas at tindig nito ay malinaw na nagpapakita ng napakalaking hamon sa pag-abot sa antas ni Ricardo. Patawad lola, wika ni Sendo, wala akong magawa. Nung nakita ni Coach Yanaoka si Sendo na tila nawawalan na ng pag-asa, ay tinanong niya ito. Sendo, ano ang nakikita mo? Hinarap niya ang hintuturo nito pataas. Isa yang tore, wika ni Sendo. Mabilis ka pang mag-isip, sabi ni Coach. Pwede ka pang lumaban. Natulala na lang ang corner nila Sendo sa coach nila. Sa corner naman nila Ricardo ay may pinag-uusapan din sila. Kaya pala hindi siya napuruhan doon sa huling kanan. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga pangil ng tigre. Yung kanang braso mo na pinangdedepensa mo sa kanyang mga suntok ay nagsisimula ng mamanhid. Sa kabutihang palad ay mukhang wala namang nabaling buto. Simula ngayon ay pagmimintisin ko na lang siya imbis na i-block ang kanyang mga suntok. Sapat na ba ang 1 minuto para mawala ang manhid? Tanong ni Coach Bill. Mga 60% siguro, pero sa tingin ko sapat na yon. Sa tingin ko rin, dahil mukhang malapit na rin bumigay ang katawan at lakas ng loob ng tigre, tumunog na rin ang bell at mag-uumpisa na ang round 3. Mataas ang inaasahan ko sa iyo, wika ni Ricardo. Dito na ba tatapusin ni Ricardo ang laban? Nasa gitna na muli ang 2 boksingero at naghahanda sa pangatlong round. Ano to? Nakatago siya agad sa kanyang guard? Anong plano mo, wika ni Ricardo? Hindi na siya isang tigre, komento ni Takamura, baka isang kuting. Nag-aalala na rin sina Lola at Ipo habang pinapanood si Sendo. Ito na ba ang limit ni Sendo? Ang tigre na napakabangis ay mukhang napaamo na ni Ricardo at nakatago sa kanyang guard. At dito na natatapos ang chapter, mga kaibigan. Makabawi pa kaya ang tigre? O dito na magtatapos ang laban? Pero bago tayo magtapos ay shoutout muna sa ating mga viewers. Patuloy lang pong mag-comment at may tsansang maisama sa susunod nating video. Please like, share, and subscribe. Take care po and God bless.